Ayan, nakaluto na tayo mga kalola. I-ready na natin yung baon ng ating anak na dadalhin dun sa kanyang trabaho. Ayan, sinasandukan ko na siya ng kanyang gulay. Siyempre, dagyan din natin ng isdang prito. Gulay. Magprito tayo ng galunggong, pero ang ano ko yan mga kalola, gusto ko yung medyo crispy, kaya gumawa ako ng ayan harina lang yan mga kalola, nilagyan ko ng paminta powder plus konting asin para i-coat natin yung galunggong bago natin iprito. Ayan para medyo crispy siya mga kalola, maiba naman diba? Ayan, i-coat lang natin isa-isa yung isda mga kalola. Ganyan lang siya. Bago natin siya iprito. At habang kino-coat ko na nga ito mga kalola, nagpainit na rin ako ng mantika bago natin siya ihulog. Ito masarap, may kapartner na gulay. Kaya magigisa rin tayo ng gulay pakbet. Ayan, naka-ready na rin siya mga kalola. Pero unahin ko muna itong ating piritong galunggong, 'di ba? Budget savings na naman ito. Ayan, at naikot na nga natin lahat yung ating isda mga kalola. Tingnan natin kung mainit na rin yung ating mantika. Ayan. Ayan, at mainit na nga. Ilagay na natin itong ating isda isa-isa. Kaya sabi ko mura lang ito mga kalola, kasi itong isda nabili ko lang ng 80, tapos yung ating gulay at panahog ay nabili ko lang din ng 60. So meron tayong 140, dalawang klaseng ulam na diba? Kaya budget savings na talaga kasi ilan na kaming kakain. So ayan lang, prituhin lang muna natin yan bago natin igisa yung ating gulay. Ayan, at dahil paluto na yung ating isda mga kalola, sunod na natin yung ating gulay. Ayan, naka-ready na rin yung kanyang panggisa. So ayan, hintayin lang natin. Luto na ang ating isda. So next naman natin yung ating gulay. Init muna natin yan. Mahigwag ang kawali. Gamitin ko na lang din panggisa yung natirang mantika sa isda. Kasi malinis pa naman yan. Isang gamit pa lang naman yan mga kalola. Sayang din kung itatapon. Huwag magsayang. Napakamahal ng bilihin ngayon. Ayan. Ito rin yung ating mantikang ginamit sa isda. Ayan Panggisa natin sa ating gulay. Unahin na natin yung ating bawang. Ayan. Gisamekos lang yan. Ayan, medyo maitim yung mantika niya. Pero malinis pa naman yan mga kalola. Kasi isda lang naman yung ating pinirito dyan. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas. Ayan. Mekos lang. Tipid na ulam lang naman ang ating kailangan, pero healthy pa rin dahil meron na tayong isda at gulay. At pag okay na yan mga kalola, ilagay na natin yung ating kamatis. Ang pampalasa ko nga pala ng aking pakbet ay bagoong na alamang. Ayan, at pag okay na yung ating mga kalola, kamatis, ilagay na rin natin yung ating alamang. Ito yung ating pampalasa. Ayan. Gisa-gisa lang muna natin bago natin ilagay yung ating gulay. Luto na yung alamang na binili ko, kaya lang gusto ko pa rin siyang igisa dyan. Wow, ang bango.
Bangong-bango na ako sa amoy niya mga kalola. Maglagay lang ako ng konting betchin. Pampalasa sa ating gulay. Diba? Swak na yung ating budget sa halagang 140, 150 kasama na yung tatlo na kaming kakain yan. Lang 4 yung aking si Apo. May isda ka na, may gulay ka pa, o diba? At nakasalang na rin sa kabila yung aking kanin, sinaing. Ayan, pag okay na ganyan mga kalola, ilagay na natin yung ating gulay. Ayan, ang bango ng alamang mga kalola, abot sa kapitbahay yung amoy. Malingasaw. Diba? Ayan lang. Maglagay lang ako ng konting tubig at takpan lang muna natin yan para lumambot yung mga gulay. Ayan, dahil paluto na yung ating gulay mga kalola, malambot na yung ating gulay. Tikman na natin yung kanyang lasa kung okay na. O kailangan natin magdagdag ng konting pampalasa. Okay na mga kalola, so that's it. Happy cooking again. See you again on my next vlog. Bye-bye. Love you all.